Ang long-range strike missiles at iba pang guided weapons ay fundamental sa kakayahan ng ADF na mag-deploy ng mas pinahusay na strike capabilities at hawakan ang kalaban sa mas malalayong lugar. Sa pagtatayo ng ganitong kritikal na kakayahan, nagpasya ang Albanese government na bumili ng higit sa 200 Tomahawk cruise missiles mula sa Estados Unidos para sa Royal Australian Navy's Hobart-class destroyers na nagkakahalaga ng mga $1.3 billion. Wow, talagang maangas. Ngayon, ano kaya ang mangyayari kung balang araw ay makakuha rin ang Philippine Armed Forces ng ganitong klaseng mga armas? Ano ang mga benepisyo nito, lalo na sa South China Sea? Una sa lahat, alam natin na hindi nagpapahuli ang Australian government pagdating sa pagpapalakas ng kanilang lakas militar. Sa kanilang malaking investment ng $1.7 billion sa advance ng mga kagamitang pangmilitar, talagang hindi sila nagpapakasimple. Ang mga long-range strike missiles at guided weapons na ito ay may kakayahang durugan ang mga target mula sa malayo, kaya talagang malakas sila. Pero ano nga kaya ang mangyayari kung ang Philippine Armed Forces ay magkaroon ng mga armas na ganito? Tara, ating talakayin ang mga posibilidad at mga potensyal na benepisyo nito, lalo na sa mainit na pinag-aagawang South China Sea. Hala, maghanda kayo dahil magiging nakakaengganyo ito. Una sa lahat, walang dod ang lalakas ang kakayahan ng Philippine Armed Forces sa pamamagitan ng pagkakaroon ng advance na mga armas tulad ng Tomahawk cruise missiles. Magkakaroon sila ng kakayahang ipakita ang kanilang kapangyarihan at mas mahusay na ipagtanggol ang kanilang interes. Gamit ang long-range strike capabilities, maaari nilang hawakan ang mga kalaban sa isang ligtas na distansya, tiyaking ligtas at maayos ang kanilang mga puwersa. Sa South China Sea kung saan mataas ang tensyon, ang ganitong klaseng kapangyarihan ay maaaring magpantay sa mga kapangyarihan. Magbibigay ito ng malakas na hadlang laban sa posibleng pagsalakay at magpapalakas ng katatagan sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng mga advanced na armas ay magpapalakas sa posisyon ng Pilipinas at magpapalakas rin ng kanilang pambansang diskarte sa depensa. Kung nag-enjoy kayo sa matinding nilalaman na ito, huwag kalimutan na hit ang like button, mag-subscribe para sa mas marami pang nakakabighaning diskusyon, at ibahagi ang inyong mga naisabatas sa mga komento sa ibaba.